May napansin ka na bang ganito? May lalaking ordinary lang tignan. Hindi mayaman, hindi rin artista ang itsura. Pero kapag pumasok siya sa isang lugar, parang may natural na respeto at attraction na nararamdaman ng mga tao, lalo na ng mga babae. Hindi siya maingay, hindi siya nagmamayabang, pero somehow, nagiging interesting siya. At ang mas nakakagulat, minsan isang behavior lang ang dahilan kung bakit biglang tumataas ang value ng isang lalaki sa mata ng babae. Hindi ito tungkol sa pera, hindi rin ito tungkol sa pagiging pogi, at lalong hindi ito yung mga fake na pick-up lines o scripted na seduction tricks. Ang behavior na ito ay deep psychological signal na instinctively napapansin ng babae. At kapag meron nito ang isang lalaki, nagkakaroon siya ng aura ng confidence, emotional strength, at leadership. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang behavior na iyon, bakit ito malakas ang epekto sa attraction, at paano mo ito gagamitin sa totoong buhay nang hindi nagmumukhang nagpe-pretend. At kung lalaki ka na gusto maging mas mataas ang value sa mata ng babae, kailangan mong maintindihan ito. Ang behavior, emotional control. Ang behavior na biglang nagpapataas ng value ng isang lalaki sa mata ng babae ay ito. Emotional control. Simple lang pakinggan, pero napakalakas ng epekto nito. Ang emotional control ay yung kakayahan ng isang lalaki na hindi agad mag-react sa emosyon, lalo na sa mga stressful o awkward na sitwasyon. Hindi siya madaling mairita, hindi siya agad nagagalit, hindi siya agad napipikon. At mas importante, hindi siya nagiging needy. Sa psychology ng attraction, may isang bagay na instinctively hinahanap ng maraming babae sa lalaki. Emotional stability. Dahil historically at biologically, ang babae ay naturally na-attract sa lalaking mukhang stable at kayang mag-handle ng pressure. Kapag ang isang lalaki ay madaling magpanik, madaling magalit o madaling mawalan ng composure, subconsciously, bumababa ang perception ng kanyang value. Pero kapag kalmado siya sa sitwasyon, biglang tumataas ang impression sa kanya. Halimbawa, nasa isang gathering kayo, may dalawang lalaki. Yung una, kapag may nagbiro sa kanya, agad siyang defensive. Kapag may konting criticism, agad siyang nag-e-explain. Kapag may awkward na moment, siya yung unang nagiging uncomfortable. Ngayon, may pangalawang lalaki. Kapag may nagbiro sa kanya, ngumingiti lang siya. Kapag may nag-criticize sa kanya, kalma lang ang sagot. At kapag may awkward na moment, parang hindi siya affected. Sa tingin mo, sino ang mas interesting sa mata ng babae? Almost always, yung second guy. Bakit? Dahil sa subconscious level, ang ganitong behavior ay nagpapakita ng internal strength. Hindi niya kailangan patunayan ang sarili niya sa bawat sitwasyon. At ironically, kapag hindi ka desperate na patunayan ang sarili mo, mas mataas ang tingin ng ibang tao sa iyo. Bakit ito attractive sa mga babae? May psychological explanation dito. Sa attraction psychology, may concept na tinatawag na emotional regulation signals. Ito yung mga cues na nagsasabi kung gaano ka-emotionally stable ang isang tao. Kapag ang isang lalaki ay kalmado sa pressure, ang subconscious mind ng babae ay nag-i-interpret nito bilang reliable itong lalaki. Hindi ito madaling masira ang composure. Safe itong partner sa long term. Hindi ito conscious decision. Instinct ito. At kahit hindi ito sinasabi ng babae ng direkta, nararamdaman niya ito sa interaction. Common mistake ng mga lalaki. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila ang attraction ay nakukuha sa pagiging funny, pagiging flashy, o pagiging overly confident. Pero may isang bagay na madalas nilang hindi napapansin, emotional neediness. Ito yung behavior na palaging naghahanap ng validation, madaling masaktan kapag hindi ni-replyan, o palaging naghahanap ng attention at sa simula minsan hindi agad napapansin ito ng babae. Pero habang tumatagal, unti-unting bumababa ang attraction dahil ang emotional neediness ay kabaligtaran ng strength at stability. Bakit mas attractive ang lalaking hindi nagpapakitang desperado? Isa sa pinakamalakas na bagay na nagpapataas ng value ng isang lalaki sa mata ng babae ay hindi pagiging desperate sa attention. Maraming lalaki ang hindi napapansin na kapag gusto nila ang isang babae, bigla silang nagbabago ng behavior. Nagiging sobrang available,
laging online, laging ready mag-reply agad. Sa isip ng lalaki, iniisip niya na ito ay pagpapakita ng interest. Pero sa psychology ng attraction, may kabaligtaran na nangyayari. Kapag ang isang lalaki ay sobrang available, nagiging signal ito na baka wala siyang ibang priorities sa buhay. Ngayon isipin mo ang dalawang senaryo, may lalaki na kapag nag-chat ang babae, within seconds nagre-reply agad. Kahit nasa trabaho siya o may ginagawa, iiwan niya lahat para lang makausap ang babae. Ngayon may pangalawang lalaki, kapag nag-message ang babae, minsan mabilis siyang sumagot. Minsan naman after ilang oras pa, hindi dahil naglalaro siya ng mind games, kundi dahil may sarili siyang buhay. May trabaho siya, may hobbies siya, may goals siya. Sa ganitong setup, ang babae ay subconsciously nakakaramdam na hindi siya ang center ng mundo ng lalaki. At ironically, ito mismo ang dahilan kung bakit mas nagiging interesting ang lalaki. Dahil sa psychology ng attraction, ang mga taong may sariling direksyon sa buhay ay mas nagiging valuable. Ang power ng mystery sa attraction, may isang bagay na napansin ng maraming psychologist tungkol sa human attraction. Ang utak ng tao ay natural na na-attract sa mga bagay na hindi agad naiintindihan. Kapag ang isang tao ay masyadong predictable, nawawala ang curiosity. Ito ang dahilan kung bakit minsan ang lalaking hindi masyadong nag-share ng lahat tungkol sa sarili niya ay nagiging mas intriguing. Hindi ibig sabihin nito na magsinungaling ka o magpanggap. Ang ibig sabihin lang nito ay hindi mo kailangang i-explain ang buong buhay mo sa unang conversation pa lang. Halimbawa sa usapan, kapag tinanong ka ng babae tungkol sa ginagawa mo sa weekend, hindi mo kailangang magbigay ng buong life story. Minsan sapat na ang simple, busy lang sa ilang personal projects. Kapag may konting mystery ang isang tao, nagkakaroon ng natural curiosity ang kausap niya. At ang curiosity ay isa sa pinakamalakas na driver ng attraction. Ang lalaking may sariling mundo. Isa sa mga pinaka-attractive traits ng lalaki ay ang pagkakaroon ng sariling misyon sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa career o pera, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng direction. Ang lalaking may sariling mundo ay may mga bagay na importante sa kanya bukod sa relationship. Maaaring ito ay fitness, career, business, skills, creative projects. Kapag ang isang lalaki ay may ganitong lifestyle, nagkakaroon siya ng natural confidence, hindi dahil sa ego, kundi dahil alam niya na may progress ang buhay niya. Ngayon isipin mo ang dalawang lalaki. Yung isa, halos lahat ng oras niya ay nakafocus sa babae. Yung pangalawa naman, may oras siya sa babae, pero may sarili rin siyang goals na inaasikaso. Sa mata ng maraming babae, mas attractive yung pangalawa. Dahil ang lalaking may mission ay mukhang stable at reliable sa long term. Bakit mahalaga ang self-respect? Isa pang behavior na biglang nagpapataas ng value ng lalaki ay self-respect. Ang self-respect ay makikita sa paraan kung paano mo hinahandle ang boundaries mo. Halimbawa, kapag may babae na hindi ka nire-respeto, binabastos ka, o ginagawang option lang, may dalawang klaseng lalaki. Yung una, pipilit pa rin. Maghahabol pa rin. Magmamakaawa pa rin. Susubukan pa ring makuha ang atensyon. Pero may pangalawang lalaki. Kapag nakita niyang hindi siya tinatrato ng maayos, tahimik siyang umaalis. Hindi siya nagagalit. Hindi siya nagdadrama. Pero malinaw sa kanya na hindi niya kailangan ang ganitong klaseng treatment. At ironically, ang ganitong behavior ay nagiging signal ng high-value personality dahil ipinapakita nito na alam ng lalaki ang worth niya, the silent confidence. May isang klaseng confidence na mas malakas kaysa sa pagiging maangas. Ito ang tinatawag na silent confidence. Ito yung lalaking hindi kailangan ipagyabang ang sarili niya. Hindi siya nagmamayabang tungkol sa achievements niya. Hindi siya naglalabas ng ego sa bawat conversation. Pero kapag kausap mo siya, ramdam mo na secure siya sa sarili niya. Ang ganitong energy ay napapansin agad ng mga tao. Hindi lang ng babae, kundi pati ng ibang lalaki. At madalas, ang ganitong klaseng confidence ay nanggagaling sa experience at self-discipline. Kung may nakuha kang insight sa video na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on mo na rin ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating videos. Sa channel na ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na madalas hindi itinuturo sa karamihan ng mga lalaki.
mga principles tungkol sa mindset, self-control, at kung paano mo mabubuo ang isang personality na natural na nirerespeto ng ibang tao. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap o paggamit ng kung ano-anong tricks para lang magustuhan ng babae. Mas mahalaga pa rin ang pag-improve ng sarili mo bilang lalaki. Dahil kapag ang isang lalaki ay may malinaw na direksyon sa buhay, may kontrol sa emosyon, at may respeto sa sarili niya, kusa na ring nagbabago ang tingin ng mga tao sa kanya